Ilan sa mga kailangan nating malaman tungkol sa ating mga katawan. Ang asido sa loob ng iyong sikmura ay kayang tumunaw ng bakal. Iba ang gana sa gutom. Halimbawa, kung sa ibang hayop ay titigil na ang kagustuhang kumain kapag sapat na ang laman ng tiyan, hindi sa atin. Hindi sa tao. Na busog na nga, iba yung naghahanap pa ng panghimagas. Grabe ang epekto ng siklohiya sa sikmura at bibig. Halimbawa, ang kulay at ilaw. Halimbawa, pansinin kung bakit ang mga fast food natin ay puro pula at dilaw ang pintura. At bibihira ang bughaw at itim. At sa maliwanag na lugar, ay napapabilis ang ating pagkain at mas ginaganahan din tayo kapag kasabay ang malalaking grupo. Kaya bibihira makakita ka ng mga buffet resto na madilim at tahimik. Pero ang ating kwento ngayong Lunes ng kababalaghan, mga kapatid, ay may kinalaman sa kainan. At ang kilabot at takot ay magsisimula sa isang hapagkainan. Dahil sa kakaibang sangkap na hindi kadalasang nakita sa mga kusina at mga lutuan. Pero mga kapatid, yung sangkap na yon, isang tikim mo lang ay hinding-hindi mo makakalimutan. Ang kanyang lasa ay tunay na tatatak sa alaala. At makikita yan sa isang salo-salo sa may probinsya ng doktorang nagngangalang Lina. Kasama ang nakababatang kapatid na sabik ng matikman ang ibang uri ng luto ng kaldereta. Manong ulam. Kung anong meron sa kaldereta, huwag na nating patagalin pa dahil baka lumamig na. At mag-iba ang lasa nitong espesyal na inahain para sa atin ng manunulat na si Macris Magbuo Orpilla, mga kapatid. Dito po sa Sana Lourdes ay handa ka na bang tikman at pasintabi po sa mga masiselan ang dulang pinamagatang laway ng aswang. Ate, ayan na, try ko. Tara na, nagugutom na ako eh. Inigo, kumain tayo bago umalis ng bahay at kumain ka pa ulit kanina nang dumating tayo sa terminal ng bus. Tapos bumili ka ng chicharon kanina sa bus nang may umakyat na tindero. Tapos ngayon, gutom ka na naman? Eh, syempre naman, growing child ako eh. Growing? Hoy, 16 years old ka na. Saan mo ba dinadala yung kinakain mo? Baka may bulati ka sa tiyan. Hindi ka naman tumataba, napakasiba mo. Dapat talaga pinurga na kita eh. Baka may mga alaga ka dyan kaya lagi kang gutom. Grabe ka naman sa akin, ate. Bitbitin mo tong isang bag, sasakay na tayo ng tricycle. Siya, sige. Ate, may pagkain kaya sa bahay nila, Kuya Carlos? Gusto ko ng fried chicken ngayon eh. Pero sigurado ba na may kaldereta bukas sa pistahan natin? Namiss ko talaga ang kaldereta rito sa bayan natin. Ang solid ng luto ni Kuya Carlos. Baka meron naman. Siguradong magluluto si Carlos dahil specialty niya yon at nirequest mo pa. Tara na, sakay na sa tricycle at ilang minuto pa ang biyahe papuntang baryo natin. Aba, Doktora Lina. Salamat naman at nakauwi ka para sa kapistahan. Proud na proud ang buong baryo sa'yo. Nakita mo bang tarpaulin na nakasabit sa may bukana ng bayan? Naluma na dahil ang tagal mong hindi umuwi. Opo, Aling Petra. Maraming salamat sa tarpaulin ninyo at ng mga kabaryo noong pumasa ako sa Physician's Board Exam. Naipakita rin po nila nanay sa akin nung bagong kabit pa lang ang tarpaulin. Salamat po ulit. Inabangan talaga namin ang pangalan mo nun sa listahan ng mga bagong doktora. Dahil sabi ni Carlos ay nag-exam ka ng araw. Wala talagang nakakaligtas sa inyo lalo na at si Carlos ang nagbalita. Alam mo naman na parang reporter ng bayan ng kaibigan mo. Ang nanay at tatay mo, bakit pala hindi sumama?
Kauuwi lang raw nila noong 1 taon kaya sa pamilya ni tatay daw muna sila makikipiesta. Alam nyo na, sabay ang piyesta rito at doon sa probinsya nila tatay. Ay, oo nga pala, naku. May medical mission pala bukas ng umaga. Nasabihan ka ba ni Carlos? Alam kong ibinilin ko pa yun sa kanya. Opo, kaya nga po inagahan ko rin ang punta para masilip ko po ang center. Naku, salamat naman. Hindi ko naman po papalagpasin na tumulong para sa libreng konsulta sa araw ng kapistahan. Matagal na rin naman akong hindi nakakauwi. Ngayon, mas may oras na ako, baka mas mapadalas po ang uwi namin ni Inigo. Naku, tiyak na matutuwa kayo bukas sa Handaang Bayan at sa mga palabas sa plaza mamayang gabi sa Bisperas. Manonood ba kayo? Namiss nga po namin ang mga yon. Aling Petra, magpapahinga po muna kami ngayon para bukas. Full energy sa fiesta. Sa bagay. O siya, maiwan ko muna kayo, ha? Salamat po, Aling Petra. Dapat pala, Kapitana Petra na ang tawag ko sa inyo. Naku, doktora, ikaw naman. Okay na ang Aling Petra. Basta kung saan kayo komportable. Ingat po, Aling Petra. Kapitana pala. Ay, salamat, iho. Ang laki mo na. Gumwapo ka pa. Naku, salamat po, Kapitana. Lahi-lahi lang po yan. Sa bagay, tama ka. O siya, mauna na ako. Inigo, i-message mo na nga si Carlos. Sabihin mo andito na tayo sa bahay at magdala na ng pagkain. Nagugutom na rin ako. Pupuntahan ko na lang sa bahay nila. Isang tumbling lang naman mula rito. Mabuti pa nga. Bukas na lang ako ng umaga dadalaw sa nanay at tatay niya at pupunta pa rin ako mamaya sa health center. Okay, ate. Oh, doktora. Tumulong ka na nga rito. Sabi, magaling ka na raw na doktor. Baka magaling ka na rin maggisa. Ewan ko sa'yo, Carlos. Tapos na medical mission mo? Oo, kanina pa. Madaling araw kaming nagsimula. At ang iba kasi, nagpunta na sa bahay kagabi kaya na-check up ko na rin. Alam mo na mga kaibigan nila nanay at tatay, parang may first screening pass. Si nanay ba nagpatingin din? Kaninang umaga nang dumaan ako sa bahay nyo, natingnan ko na sila ng tatay mo, kaya hindi na rin sila pumila sa center. Oh, di ba? May VIP pass pa. Dinayo pa sa bahay. Syempre, ninong at ninang ko ang parents mo eh. Isang tumbling lang mula bahay namin ang bahay nyo. Doon ka muna sa may labas. Mausok dito. Nagluluto pa ako. Mukhang masarap yan ha. Pero, saan galing yung karne? Bakit parang ang dami? Usually, hindi ba isang potahe lang ang karne dito tapos puro seafoods, gulay at manok na yung ibang handa? Siyempre, gusto kong bonggahan. Lalo na't darating ang pride ng baryo natin. Si Doktora Lina. Sira ka talaga. Hindi naman ako kumakain ng karne, isda at gulay lang ang kinakain ko. Sayang naman. Ang sarap pa naman nito. Iniiba mo ang usapan eh. Saan nga nang galing ang karne mo? May kinatay ba kayong baboy o baka? Parang mapula yung karne eh. Baka ba yan? May nag-alok kagabi. Murang-mura kaya kinuha ko na. Bagong katay raw. Sobrang mura kaya hindi ko na pinalampas. Sino nagbenta? Hindi ko masyadong kilala eh. Si Sardo. Dahil lang yun sa bayan. Minsan lang siya nandito. Hindi ko rin alam kung saan galing si Sardo at ang karne na to. Pero tingnan mo, maayos naman ang itsura. Loko ka. Hindi sa tinatakot kita ha, pero ipapakain mo yan sa buong baryo tapos hindi mo alam kung saan galing? Grabe, ang praning mo naman. Hindi yan lason. Wala namang amoy nung binili ko. Tsaka mukha namang sariwa. Isa pa, ilang taon naman na akong nagluluto kapag piyestahan. Sanay na ako. Hindi na ako kukontra dahil baka ma-offend ko si Carlos. Pero parang ang lansa ng amoy ng karneng niluluto niya. May ikalawang na hindi ko maipaliwanag. Ama naming makapangyarihan, bantayan po ninyo ang aming baryo ngayong kapistahan. Namatay ang mga kandila. Parang bigla rin lumamig ang paligid at nagtayuan ang mga balahibo ko. May kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Hindi ito basta hangin lamang. Isa ba itong babala? Ano kaya nagaganap ngayon sa baryo?
Hindi ako dapat mabahala dahil hindi kami papabayaan ng Panginoon. Kailangan ko lang manalig at magdasal na papatnubayan pa rin ang baryong ito, lalo na ngayong pinagdiriwang ang kapistahan. Carlos, naku, bentang-benta ang mga luto mo ha. Halos hindi ako makatigil sa pagkain. Lalo na ang kaldereta. Napakasarap ng karne, malinamnam. Busog na ako pero gusto ko pa rin kumain. Simula kanina nakainom balik na ako. Salamat, Ate Carlota. Yan naman talagang goal ko sa buhay eh. Ang busugin kayong lahat. Teka, asan si Father Santi? Nasa chapel. Alam mo naman yung kapatid ko, kahit festahan, nagdarasal pa rin. Oh, narito na pala si Doktora Lina. Ate Carlota, ayos ka lang ba? Parang nangingitim at dry ang balat mo o baka sa ilaw lang. Masyado naman masipag tong doktora nating kabaryo. Pati sandaan may gustong magpa-check up. Oh, ayos lang ako. Masyado ka naman seryoso. Oo nga, ate. Kalmahan mo lang ang pagkadoktora mo. Teka, bakit ba hindi ka kumakain nitong ulam? Ang sarap nitong karne ng kaldereta. Nakailang balik na rin ako. Puro isda naman at hipon yung laman ng plato mo. Kumain ka na nga lang, hindi ka naman nabubusog. Huwag mong pakialaman tong kinakain ko. Sabi ko nga, Ate Carlota, tara kain pa tayo uli. Ikaw, Kuya Carlos, di ka rin ba kakain? Hindi ako kumakain kapag ako nagluto eh. Makita ko lang kayong busog, ayos na ako. Diyosero ka. Kumain ka rin kanina ng bangus at hipon, nakita kita. Oo nga, kasi hindi ako nagluto ng mga yon. Dala ni Mang Tasyo yun. Kumain ka na nga lang dyan. Ate, ang sama ng pakiramdam ko. Ang init-init. Ang tiyan ko parang umiikot. Sobrang sakit talaga ng sikmura ko, ate. Parang masusuka ako na iwan. Patingin nga ng noo mo. Ang init mo, Inigo. Nilalagnat ka. Ang nasa bibig mo parang umiitim yung laway mo at amoy dugo tuwing magsasalita ka. Kukuha ko ng palanggana at mukhang susuka na nga si Inigo. Ate, tulungan mo ako. Ang sakit-sakit na. Nasusuka ako, ate. Dito ka sumuka. Sige, ilabas mo lahat yan para mawala yung sakit ng sikmura mo. Inigo. Diyos ko, hindi tuturuan. Bakit ganito? Tatawagan ko si Carlos. Kailangan ko ng tulong. Carlos, pumunta ka naman rito sa bahay. Nagsusuka si Inigo. Kailangan kong kumuha ng gamot sa health center. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Eto, nandito na ako sa may pintuan. Naglakad na ako agad nung makita kong tumatawag ka. Ano nangyari? Ang daming isinuka ni Inigo. Pero bakit kulay itim? Wala naman ako nilutong dinuguan kanina. Kaldereta at kanin lang naman ang kinain niya. Ate, Kuya, ang sakit-sakit. Tulungan niyo ako. Dito lang kayo. Kukuha ko ng thermometer at pangswero sa center. May nakita ko kaninang umaga nang naroon ako para sa mga check-up. Inaapoy siya ng lagnat at ang dami rin niyang isinusuka. Sige, ako nang bahala kay Inigo habang wala ka. Mag-iingat ka. Magdala ka ng flashlight. Madilim sa daan. Wala pa rin pagbabago. Mataas pa rin ang lagnat ni Inigo. 41 degrees Celsius. Nagsusuka pa rin at ngayon may dugo nang isinusuka niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito. Dali na kaya natin sa ospital si Inigo. Malayo masyado ang ospital at sa tingin ko parehas lang kami ng doktor doon na maguguluhan. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi tinatanggap ng sistema niya ang antibiotics. Hindi rin bumababa ang lagnat niya kahit anong punas ko ng basang bimpo. Anong ibig mong sabihin?
Hindi normal ang nangyayari kay Inigo. Hindi ko maipaliwanag. Hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang sakit. Ate! Tulungan mo ako, ate! Kanina pa daing ng daing na masakit si Inigo. Nasabihan mo na bang nanay at tatay mo? Wala rin naman silang magagawa. Mag-aalala lang ang mga yon. Ako nang bahala sa kapatid ko. Kailangan mapabuti ang kalagayan niya bago ko sabihan kina nanay at tatay. Ate, nagugutom ako. Inigo, gutom ka? Ate, gusto ko ng karne. Gusto ko ng karne. Gusto ko ng dugo, ate. Nauuhaw ako at nagugutom. Kapitana! Kapitana Petra! O, Dario, ano yun? Bakit tumahangos ka at halos gibain mo tong pintuan ng bahay ko sa pagkatok? Aling Petra, si Mang Ernesto. Nakipag-away na naman ba si Ernesto dahil sa kalasingan? Ay, ang dami ring nakain kanina ni Ernesto sa handaan sa pista. Halos sila ni Carlota ang umubos ng kaldereta. Baka maimpatso yun sa dami na kinain nila. Hindi ho, Kapitana. Si Mang Ernesto. Ano ngang nangyari? Puro ka pa sa kalye. Natagpuan sa bahay niya. Patay na. Ano? Ang katawan niya, parang piniga. Wala nang laman ng tiyan at ang mga kuko niya. Parang matulis at mahaba. Ang balat niya iba rin ang kulay. Maitim at parang may kaliskis. Ay, Diyos ko, ano bang nangyayari? Kapitana, parang hindi tao si Mang Ernesto sa itsura ng katawan niya. Kung hindi lang dahil sa suot niyang damit, hindi malalaman na si Mang Ernesto yun. Kailangan malaman din ito ni Father Santi at ni Dr. Alina. Santi, ang tiyan ko parang pinipiga sa sakit. Ate Carlota, ano nangyayari? Nagiging kulay abo ang mga mata niya. Parang umuusok sa loob. At ang balat niya, tila nagiging maitim na kaliskis. Nakailang suka na rin siya na itim ang kulay. At ang lansa na amoy na may parang dugo. Di kaya ito pangyayaring nabasa ko sa aklat na natagpuan ko sa kapilya. Hello? Carlos? Father Santi, baka pwede kayong magpunta rito kina Dr. Alina. Bakit? Hindi namin maipaliwanag ang nangyayari kay Inigo, Father. Parang nagpapalit ang balat niya. Nagiging kaliskis. Umuusok din ang mga mata niya, Father. Nagpapanik na si Rina. Magkaparehas ng sitwasyon si Carlota at Inigo. Sige, Carlos. Pupunta ako riyan. Kailangan ko rin kayo makausap. May kutob ako sa kung ano nangyayari. Sana lang mali ako. Sige po, Father. Kukuhanin ko ang aklat. Maaaring naroon ang sagot. Father Santi, kumusta po si Ate Carlota? Masama ang lagay niya. Wala na siya naaalala. Itinali namin siya para hindi makaalis ng bahay. Pinabantayan ko muna siya sa pinsan namin. Kinakabahan ako pero wala akong magagawa kung mananatili lang ako doon. Kailangan ko kayo makausap. Ano nangyayari, Father? Sabi ni Carlos may ideya raw kayo. Noong bisperas ng pista, habang nagdarasal ako mag-isa, biglang namatay ang mga kandila sa altar. Kinaumagahan ay ganun din ang nangyari. Parang babala. Parang nagbabatsa. Ano pong babala? Alam ko may kakaiba sa hangin kaya nagpunta ako sa lumang silid-aklatan sa may basement ng kapilya. Hindi ko alam kung anong hahanapin pero malakas ang kutob ko. Pakiramdam ko may pumupulong sa akin.
Ano po ang nakita ninyo sa library? May nakita ko isang librong tinatawag na Itim na Panata. Mga sumpa sa ilalim ng lupa. Isinulat ito ng isang pari noong isinaunang panahon. Doon ko nabasa ang isang babala. Babala? Ang laway ng aswang ay galing sa binhi ng kadiliman. Kapag ipinakain sa tao, dadalhin nito ang lagim. Sa tiyan uusbong, dadaloy sa dugo at sa puso, magsisilang ng isang halimaw. May isang tao ang mapipili na maging sisidlan ng binhi ng kadiliman. Anong laway ng aswang? Anong sisidlan ng kadiliman? Lina, yung pagkain ng piyesta, hindi kaya may halo? Ang karne, Carlos. Maaring may kinalaman sa karning niluto mo. Diyos ko, anong nagawa ko? Carlos, saan nang galing ang karne? Sa isang dayo, Father. Si Sardo. Maaring may kinalaman siya rito. Baka miyembro siya ng kulto sa kagubatan. Ang kulto na dahilan kung bakit napatalsik ang paring nagsulat ng librong ito. Kulto? Oo. Ang layunin ng kulto na iyon ay ibalik ang lahi ng mga aswang dito sa bayan natin na nalupig ilang taon na nakalipas. Ilang taon nilang pinagpaplanuhan ang pagtatanim ng binhi ng kadiliman sa isang sisidlan upang maging tagapagparami at Panginoon ng bagong henerasyon ng mga aswang. Aswang? Oo, Carlos. Sa maniwala ka man o sa hindi, totoo sila. Anong gagawin natin? Kailangan ninyong malaman na may 3 yugto raw ang pagbabago ayon sa aklat. 3 yugto? Oo. Una, ang matinding gutom. Pangalawa, ang pagkalimot. Pangatlo, ay ang tuluyang pag-angkin sa katawang tao. Maaring kamatayan o isang pagbabago. Nasa pangalawang yugto na si Inigo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pati ba ang kalangitan ay umiiyak dahil sa nangyayari sa ating baryo? Tagumpay ang plano ko. Madali talagang linlangin ang mga tao. Nagsisimula na. Malapit na matupad ang aking misyon. At dito sa bayang ito mangyayari ang lahat. Malapit nang matupad ang nakatakda. Ang misyong ito na pinaghandaan ng ilang salindahin ng aming samahan. Sa wakas ay matutupad na. Magbabalik na ang pinunong nilimot ng mundo. Sa siglong ito, isang taong may pusong busila ang magiging katawan ng sakripisyo. Malapit na. Malapit na, malapit na. Hello? Carlos, ibinalita ng nanay mo na may sakit daw si Inigo? Opo, Kapitana. Nandito ako ngayon kina Lina. Masama ang lagay ni Inigo pero pati ho si Ate Carlota ay may sakit na rin. Ayon kay Father Santi, mas malala po ang lagay niya. Tumatawag na ako kay Father Santi, kaso hindi siya sumasagot. May masamang nangyari sa kapatid niya. Narito ako ngayon sa bahay ni na Carlota. Ano ho? Andito si Father Santi. Father Santi! May sasabihin daw si Kapitana Petra. Oh, ito po ang cellphone. Kapitana. Father Santi, ikinululungkot kong sabihin pero
May masama nangyari kay Carlota. Nakatakas daw si Carlota at natagpo ang ilang metro ang layo mula sa bahay nila. Katulad ni Ernesto, walang laman ang loob ng tiyan niya. Nagbago rin ang balot niya at nagmistulang kaliskis. Huli na ako. Hindi ko nailigtas ang kapatid ko. May ilang residente ring natagpuan sa barangay para sabihin nagsasakitan ng tiyan ng mga anak nila at kamag-anak. Marami naging biktima. Hindi maganda ito. Si Inigo. Baka susunod na si Inigo. Kailangan natin itong pigilan. Hindi na tumitigil sa pag-ungol si Inigo. Paulit-ulit na sinasabing nagugutom siya, ngunit kapag binigyan ko ng pagkain ay sinusuka. Hindi niya na rin ako kilala. Itinaliman natin ang paa niya at mga kamay, ang lakas pa rin niya at nagwawala. Heto ang libro. Basahin ninyo at sabihin kung tama ang pagkakaintindi ko. Marami na naapektuhan pero sa tansya ko, pinakamalala ang kay Inigo. Baka siya sisidlan ng binhi ng kadiliman. Ang laway ng aswang, kapag naihalo sa karne ng hayop at nakain ng tao, magiging binhi ito ng kasamaan, hindi agaran ng epekto. Maninirahan muna sila sa laman hanggang dumaloy sa dugo at magiging isang lason para sa kaluluwa. Kapag mahina ang katawan at panlaban, mas mabilis ang pagsanib. Kaya mas matagal ang epekto kay Inigo ay dahil bata pa siya, kumpara kay Ate Carlota at sa isa pang biktima na si Mang Ernesto. Maaaring may kinalaman din sa dami ng nakain. Sa pagkakatanda ko, si Mang Ernesto, Ate Carlota at Inigo ang pinakamaraming nakain karne noong piyestahan. Kaya pang iligtas si Inigo. Kailangan nating mapigilan ang tuluyang pag-angkin at pagsanib sa katawan niya. Oo, ayon dito may kailangan gawing ritual. Kailangan ng isang banal na tubig na pinatibay ng dasal at sakripisyo at isang metal na bagay na gagamitin para sa bagong sakripisyo. Metal na bagay? Baka pwede ang kutsilyong ginamit ko sa paghiwa ng karne. Oo, maaari. Isang bagay pa. Kailangang kusang tanggihan ng katawan ang kasamaan. Kung hindi ay wala tayong magagawa. Kailangan pagandahan ko ito. Kapitana, maraming tao humingi ng tulong. Di na namin alam kung sino unahing asikasuhin. Di na alintana kahit tumuulan pa na malakas. Wala nang pakialam ang mga tao. Basta naghahanap sila ng kasagutan. Maraming natatakot. Lalo na't kumakalat na sa buong baryo ang nangyari kay Ernesto, kay Carlota at ngayon kay Inigo. Wala pa tayong malinaw na paliwanag na pwedeng sabihin sa kanila. May ilang sintomas na rin sa ibang baryo. Ngunit pinakamalala ang kay Inigo. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Sabi ni Father Santi kanina, may kailangan silang gawing ritual. Sa tingin ko, kailangan nila ang tulong. Anong kailangan gawin, Kapitana? Titipunin ko iba pa natin mga kabaryo upang makatulong. Magpunta tayong lahat sa kapilya. Wala rin naman tayong magagawa kung magkukumpulan tayo dito sa barangay hall. Lina, 2 araw nang umuulan. Palala rin ang palala si Inigo. Ikinulong na natin siya sa kwarto para hindi makalabas pero parang hindi pa rin sapat. Kahit anong pakiusap ko sa kapatid ko, parang hindi na siya yon. Nawala na ata ng tuluyan si Inigo, Carlos. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ibang-iba na rin ang itsura niya. Teka, hindi pa rin ba tumatawag si Father Santi? Tumawag siya bago ka bumalik dito sa may sala. Pinapapunta tayo sa kapilya. Handa na raw ang lahat. Ang kaso lang, sa palagay ko, hindi natin maililipat si Inigo. Baka pwedeng dito na lang gawin ang ritual. Kung naihanda naman na ni Father Santi ang lahat, baka pwedeng dito na lang. Tutulungan daw tayo ng ibang kabaryo natin na dalhin si Inigo sa kapilya. Sa bahay ng Diyos kailangan gawin ang ritual. Nakahanda na raw ang lahat at papunta na sila rito para sunduin si Inigo. Sana lang walang masamang mangyari sa pagbiyahe natin papuntang kapilya. Kahit hindi naman kalayuan, malakas pa rin ang ulan at masama ang lagay ng kapatid ko.
na siya. Alam niyong handa na ang sisidlan. Parating na siya para sa katuparan ng nakatakda. Heto na siya. Magmumula sa lupa ang binhi. Ang hari ng dilim na sasakop sa katawan ng sisidlan. Ang sisidlan na magiging simula ng panibagong lahi ng mga aswang. Lumilindol! Ang lakas ng ulan tapos ngayon lumilindol pa. Ano bang klaseng mga dilubyo to? Nagugutom ako. Gusto ko kayo kainin! Inigo, labanan mo yan. Inigo, please, palapit na tayo sa loob ng chapel. Tutulungan ka ni Father Sandy. Iligtas ka namin. Ano yun? May lumilipad na nilalang. Kalahating katawan ng taong parang naaagnas na at ang kalahati ay parang itim na ahas na puro kaliskis. May sungay din siya at duguan ng mga pakpak. Hindi kaya yan ang sinasabi ni Father Sandy? Ang pinanggalingan ng laway na naihalo sa karneng kinain ni Inigo? Ang binhi ng kadiliman! Pawalanin niyo ako! Nagugutom ako! Dalihan na natin. Ipasok na natin si Inigo sa chapel. Hindi siya pwedeng makuha ng halimaw na yan. Mas lumalakas pang ulan at nabibita ang lupa, Lina. Mang Dario, dalihan na natin at dalhin na natin si Inigo sa loob ng kapilya. Carlos! Bitiwan mo ako, halimaw ka! Mang Dario, ipasok niyo na si Inigo sa loob ng chapel. Tutulungan ko si Carlos. Sige, Doktora, mag-iingat ka. Mukhang malakas ang halimaw na yan. Carlos! Kapag hindi ko nabawi si Carlos, baka tuluyan siyang tangayin ng halimaw. Lina, pumasok ka na sa loob! Huwag ka na lumapit! Pero kailangan mo ng tulong. Hindi ako magpapatalo kahit na masakit at matalas ang kuko ng halimaw na nakakapit sa balikat ko. Lalabanan ko siya hanggang sa makawala ako. Kailangan ko ng bilisan dahil kapag naiangat niya ako at nailipad, wala na akong magagawa. Etong sa'yo, halimaw ka! Carlos, halika na! Makawala man kayo. Hindi nyo mapupuksa ang binhi ng kadiliman. Lina! Salamat sa tulong! Halika na! Pumasok na tayo sa loob! Palapit na rin si Sardo! Dapat makatakas na tayo bago pa sila magsanib ng pwersa ng halimaw niyang amo! Nakakabingi yung matinis na tunog mula sa halimaw. Papalapit na muli ang halimaw. Carlos, takbo na! Pawalan ninyo! Nagugutom ako! Nauuhaw ako! Sisimulan ko na ang ritual. Narito ang ilang kabaryo natin na nananalangin matapos na ang gabi ng lagim na ito at bumalik na sa kaayusan ng lahat. Father Sandy, may halimaw sa labas. Mukhang si Inigo ang punteriya niya. Kailangan na nating simulan ng ritual. Hindi pwedeng makuha ng halimaw na yun ang kapatid ko. Ang kutsilyo na ito na nababalot ng puting tela ay ilulublob ko sa banal na tubig na dinasalan ng magdamag. Itatawil nito ang kapangyarihan ng laway ng halimaw. Ate Lina, pakawalan mo ako makiusap. Hirap na ako. Please, ate, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Pakawalan mo ako. Ate Lina! Inigo! Lina! Huwag ka lumapit kay Inigo! Nililinlang ka niya! Iba na ang itsura niya! Pero... Nawasak ng halimaw ang bubungan ng kapilya! Nakapasok na ang halimaw at papalapit na siya kay Inigo! Hindi! Huwag mo lapitan ang kapatid ko!
Sisimulan ko na ang orasyon ng ritual. Ama makapangyarihan, tulungan mo ang iyong mga anak na lumaban sa kampo ng kadiliman. Lina! Palapit na ang halimaw! Hindi ako papayag na makuha mo ang kapatid ko! Carlos! Si Inigo! Protektahan mo si Inigo! Halimaw ka! Layuan mo kami! Umalis ka rito! Carlos! Inigo! Nakalapit ang halimaw at naging maitim na usok. Pumasok ang maitim na usok sa mga mata ni Inigo. Ama namin, sumasalangit ka. Nabibita ang lupa. Ang mga silya sa kapilya ay unti-unting nahuhulog at kinakain ng lupa. Natatakbuhan na palabas ng kapilya ang mga tao. Napahinto na sila sa pananalangin at ang natira na lamang si Father Santi. Hindi niyo ako mapipigilan. Nag-isa na kami ng katawang inihanda para sa Inigo. Nagtagumpay na ako makuha ang katawan ng taong ito. Malapit na muling mag-ari ang kadiliman! Inigo! Huwag mo hayaang manalo ang kasamaan sa kabutihan! Labanan mo, Inigo! Labanan mo ang kadilimang pilit na bumabalot sa pagkatao mo! Wala na ang kapatid mo! Wala na si Inigo! Ako na nagmamayari ng katawang ito! Hindi totoo yan! Naniniwala akong nariyan pa rin si Inigo! Inigo! Alam kong nariyan ka pa! Lumaban ka! Ate, pinabayaan mo ako. Hindi mo ako niligtas. Ate Lina, sa dami ng taong ginamot mo, bakit ako pa hindi mo nailigtas? Ate Lina, iniwan mo ko, ate. Iniwan mo ko mag-isa. Itinali mo ako at pinabayaan makuha ng halimaw. Inigo, hindi totoo yan. Ginawa ko ang lahat. Lumaban ka. Bumalik ka na sa amin, Inigo. Bumalik ka na sa amin. Hindi mo na siya mababawi. Huli na ang lahat. Huli na. Wala na kayong magagawa. Wala na. Nagbabagong anyo ni Inigo. May tumutubong sungay at nagkakaroon ng pakpak na katulad ng sa halimaw kanina. Father Santi, anong gagawin natin? Patuloy lang tayo manalangin. Kahit na tuluyan ang nasakop ang katawan ni Inigo, may pag-asa pa. May natitira pang liwanag sa loob niya. Alam mo na ang gagawin, Lina. Mga kabaryo, huwag kayong mabahala. Kailangan hindi tayo matinag para malabanan ang kadiliman. Ipagpatuloy natin ang pagdarasal. Tama si Kapitana! Huwag tayong tumakas! Huwag tayong matakot! Tayo lang makapagliligtas kay Inigo at sa mga kamag-anak natin ngayon ay nag-aagaw buhay. Mas malalagay tayong lahat sa peligro kung hindi mapupuksa ang halimaw na sumanib kay Inigo. Sabay-sabay pa rin tayong manalangin katulad ng sinabi ni Father Santi. Lina, bakit kinuha mo ang kutsilyo? Anong gagawin mo dyan? Huwag mong sabihin ang huling bagay na sinabi ni Father Santi kahapon ay tungkol sa... Oo, Carlos. Sakripisyo. Kailangan ng isang sakripisyo upang matalo ang kadiliman. Pero paano kung hindi magtagumpay ang ritual? Paano kung pati ikaw ay mapahamak? Wala na rin namang saysay ang lahat kapag hindi ko nailigtas ang kapatid ko. Hindi to option, Carlos. Wala akong choice. Kailangan ko tong gawin para kay Inigo. Hindi ako papayag na tuluyang gamitin ang katawan ng kapatid ko. Tigilan niyo na ang pagdarasal na yan. Walang magagawa yan dahil tapos na ang pagsanib. Nasa loob na ng sisidlan ng binhi ng kadiliman.
Ang mga kabaryo ninyong nakakain ng karne ay malapit na rin maganap ang pagbabago. Tumahimik ka, Sardo! Dahil sa panlolokong ginawa mo sa akin, napahamak ang buong baryo. Para saan? Para sa kademonyohan ninyo? Tama ka, Carlos. Dahil sa'yo, napahamak ang buong baryo. Kaya bakit si Lina ang dapat na magsakripisyo? Hindi ba dapat ikaw? Carlos, balita ko, ikaw ang magluluto para sa kainan ng pistahan ng bayan. Sardo? Oo, ako nga. Teka, ano ba yung dala mo? May murang karne akong binebenta. Bagong katay lang. Murang-mura. 700 piso lang para sa 5 kilo. Bagong-bago lamang ito. Kita mo nga, tumutulo pa ang dugo. Aba, sobrang mura nga. Ligtas bang iluto yan? Baka naman kung saan lang yan nanggaling. Para namang hindi mo ako kilala. Ilang beses na rin akong nagawi dito sa baryo ninyo para magtinda. Maraming kakain ang iluluto ko, kaya kailangan maging maingat. Basta murang-mura ito. Marami kang mabubusog at masarap ang magiging putahe mo sa handaan. Gusto lang naman kitang tulungan. Pero ikaw, kung hindi mo gusto ay sa iba ko na lamang ititinda mga karnindala ko. Sa bagay, minsan lang makapaghanda ng maraming karne sa piyesta. Hindi naman siguro ako ipapahamak nitong si Sardo. Pero sobrang mura ng presyo niya. Ay, bahala na. Sardo! Sige, kukuha na ako! Mabuti naman. Sayang naman kung palalampasin mo pa ang pagkakataong ito. Salamat, Sardo, Siguradong magiging masayang pestahan ngayong masarap ang iluluto kong putahe. Salamat din, Carlos. Dahil sa'yo, mangyayari na ang nakatakda. Hindi kayo magtatagumpay. Kahit anong lakas pa ng dasal ninyo, nangyari na ang dapat mangyari. Ilang taon naming hinintay ang pagbabalik na ito. Hihiwain ko ang sarili ko para maamoy ng halimaw ang dugo. Halimaw ka! Iwanan mo ang katawan ng kapatid ko! Magkaparehas lang kami ng dugo! Sa akin ka lumipat! Mas may papakalat ko ang lahi ng kadiliman! Umalis ka sa katawan ni Inigo! Ano akala mo sa sisidlan ng bini? Basta-basta lang na may papasa sa kung sino man? Bakit? Mataas ba requirements para maging carrier ng genes ng mga aswang? Huwag ka na mag-isip pa, halimaw! Eto! Tumutulo na yung dugo ko! Nakikita kung gusto mo yung amoy nito! Diba? Ano? Sa'yo na ako! Adelina! Tulungan mo ako! Ate! Inigo! Inigo! Huwag ka mag-alala! Ililigtas kita! Lina! Huwag ka lumapit! Niloloko ka niya! Hindi na siya sa Inigo! Inigo! Lumabas na tayo rito! Babagsak na ang buong kapilya! Tuluyan na nawasak ng kadiliman ang tahanan ng Diyos na ito! Lina! Tapo na, Lina! Nakalabas nga kami pero kasama rin ang halimaw at ang sardong baliw na to. Hindi ba sabi mo gusto mo maging kapalit ng sisidlan ng binhi ng kadiliman? Pagbibigyan ka namin. Ang daming tao rito. Ang mga kabaryo namin kumain din ng karne narito. Humpak ang mga mukha at ang nipis na mga tiyan. Mukha silang gutom na gutom at uhaw na uhaw. Ang daming naghihintay sa dugo at katawan ng tao, Lina. Gusto mo bang ipatikim muna sa kanila ang dugo mo
O baka gusto mong simulan na nilang kainin ang katawan ng mga taong nagdarasal dito sa labas ng kapilya? Gagawin ko lahat ng iutos mo. Iwanan niyo lang ang katawan ni Inigo at layuan yung baryo namin! Alam mo ba? Narito lang sila dahil hiniintay nila ang pagbabalik ng aming Panginoon. Kaya huwag mo na silang paghintayin, Lina. Sabihin mo nang tinatanggap mo ng buong puso ang pagiging sisidla ng binhi ng kadiliman. May magic words pa pala? Oo, sige! Tinatanggap ko ng buong puso. Eto pa, dugo ko! Ayan! Mas marami pang dugo! Sumanib ka na kung sasanib ka! Eto na ako! May itim na usok na lumalabas mula sa mga mata ni Inigo. Ganyan nga, iwanan yung kapatid ko dahil alam kong hindi nyo rin naman siya tuluyang makukuha. Lumalaban si Inigo, pero ako, buong-buo kong ibibigay yung sarili ko. Hindi ako lalaban! Mga kabaryo! Mas lakasan pa natin ang panalangin! Ay, Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Tulungan niyo po ako. Panginoong makapangyarihan, naniniwala po kung ililigtas niyo ako. Na ililigtas niyo kaming lahat. I believe in God the Father Almighty. Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa katawan mo? Paano hindi makapasok ang binhi sa sakripisyong sisidlan? Creator of heaven and earth. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Tumigil ang ulan at may liwanag na nagmula sa kalangitan. Binabalot ng liwanag si Lina at si Inigo. Umuusok ang katawan ni Lina. Pero hindi ito itim na usok. Puting usok. Tuluyan na rin nawala ang sungay at ang pakpak ni Inigo. I believe in the Holy Spirit. Lina, ipagpatuloy mo lang. Mga kabaryo, malapit na. Ituloy lang ang pagdarasal. Nawala na ng tuluyan ang usok. Wala nang halimaw. Dario, si Sato! Tumatakas! Habulin natin! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit sa akin! Huwag! Nahulog sa malalim na hukay sa lupa si Sardo. Sumasara na muli ang lupa. Si Sardo na rin mismong naglibing sa sarili niya sa hukay. Lina, hindi pa rin ba nagigising si Inigo? Hindi pa, pero maganda na ang vitals niya. Kadaraan lang din ang doktor dito sa ospital ng bayan. Ibinalita niya na maayos ng kalagayan ng mga kabaryo natin. Ligtas na sila sa panganib. Mabuti naman. Hindi ka ba magpapahinga? Wala ka pang tulog simula nung dalhin natin sa ospital kagabi si Inigo. Yung mga sugat mo. Nagamot na nga yung mga sugat ko. Nakalimutan mo na ba na sabay ginamot yung mga sugat natin? Oo nga pala. Ako na magbabantay rito. Magpahinga ka na. Magpapahinga na lang ako kapag nagising na ang kapatid ko. Ate? Inigo, may masakit ba sa'yo, ha? Ate, nagugutom ako. Nauuhaw ako. Gusto ko ng ano? fried chicken. Gusto ko ng fried chicken at ng kanin. Gusto ko rin ng milk tea. Ay, kinabahan naman ako. Akala ko naman kung anong gusto mong kainin. Teka. Nasaan ba ako? Nasa hospital ba ako? Anong ginagawa natin dito? Mahabang kwento. Sasabihin na lang ng ate mo pagkatapos mong kumain dahil baka mawalan ka pa ng gana. Kapitana, mga kabaryo,
Humihingi ako ng tawad dahil sa nagawa kong kasalanan. Dahil sa karning inihain ko nung piyesta, nagkagulo sa baryo at hindi nakaligtas ang dalawa nating kasama. Hindi ka naman namin sinisisi, Carlos. Niloko ka rin ng sardo na yun. Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa inyong lahat. Wala namang kaming sama ng loob sa'yo. Basta sa susunod, huwag na tayong magtitiwala sa hindi naman natin tunay na kakilala. Maggugulay at isda na lang tayo sa susunod na handaan, ha? Paano nga pala napuksa ang halimaw? Hindi ko maintindihan kung bakit naging puting usok na lang ang sasapi dapat sa katawan ni Doktora, ang binhi ng kasamaan. Dahil sa panalangin nating lahat, dahil sa ritual na ginawa namin bago ang gabing yon, dahil din sa pagmamahal at sakripisyo ni Lina para sa kapatid niya. May ginawa rin si Lina at si Father Santi na tiyak na nagpabilis ng epekto sa halimaw. Ano yun? Binasbasan at dinasalan ni Father Santi ang kutsilyong ginamit ni Lina na panghiwa sa sarili. Binasbasan din niya at dinasalan ng 1 litro ng dextrose na inilagay ni Lina sa katawan niya para pangontra sa pagsanig ng binhi. Pinagsama ang siyensya at paniniwala sa Diyos para mapuksa ang kadiliman. Ha? Bago yun ah. Alam niyo naman ang doktora natin, masyadong matalino. Pinapasabi nga pala ni Lina na ligtas na raw lahat ng kabaryo natin na nasa ospital. Makakauwi na sila bukas kasama si Inigo. Salamat naman kung ganon. Nanumbalik na ang katahimikan sa ating baryo.